Magandang hapon sa ating lahat. O, sa Luzon, Visayas, Mindanao at sa ating tagapakinig sa iba't ibang dako ng daigdig. Magandang hapon sa ating lahat. Nandito naman kami, ang buong pangkat ng inklinasyon. Sa isang makabuluhang talakayan, no, patungkol sa napakahalagang usaping sa hapong ito. Noong 1975, nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Intellectual Disability Week para paigtingin ang pag-unawa, ang pagtanggap ng mga taong may intellectual disability. Jen, di ba, nung panahon na yon, no, hindi pa masyado, no, ang ating lipunan sa tinatawag natin na rights-based model on disability. Kaya ang tawag dati ay mental retardation. Pero ngayon, no, nasa rights-based na tayo. Kaya tinatawag na intellectual disability. Mga kainklinasyon, mapalad tayo sa hapong ito na meron tayong panauhin no, mula sa samahan no, na nagsusulong ng karapatan ng may mga intellectual disability at meron tayong isang magulang na guro din sa mga bata at mga taong may kapansanan. Kamustahin natin mula noong 1975. No, mahaba-haba na, Miss Jen, no, yung ating paglalakbay. Hanggang sa ngayon, 2026 na. Ano na kaya ang mga pagbabago? Kung meron man. No? Kamusta yung paglalakbay ng mga magulang, ng mga pamilya na merong anak or kasapi na merong intellectual disability. Kaya sa hapong ito, pakinggan natin ang kanilang ibabahagi sa atin. Siyempre, kasama ang buong pangkat ng inklinasyon. Si Ma'am Jen, yung ating co-host, si Teacher Aisel, yung mga kasamahan namin, no? Si Doc Gina, si Mitzi, si Ma'am Celia, si Dejeron, si Art, at siyempre yung ating technical staff ng inklinasyon. So malugod namin kayong wini-welcome sa hapong ito. Ma'am Jen, pwede mo na bang mapakilala ang ating mga panauhing sa hapong ito? Okay, magandang hapon po sa inyong lahat, mga ka-inklinasyon, Sir Ranil, and of course sa ating pong mga nanonood, mga avid listeners or viewers po dito po sa ating pong inklinasyon na every Wednesday. Akin po ipapakilala sa inyo ang ating pong panauhin sa araw na ito. Ano po, unahin ko po siguro, ang ating pong unang panauhin ay isa po siyang special education. She holds a Master of Arts in Education, major in Special Education from the University of the Philippines in Diliman, Quezon City. And also, she's the founder of Hope Therapy and Learning Center, which is established in 2014. She continuously pursues professional development and attending specialized training such as reading remediation and ABA courses, and to further enhance their skills and become more effective in uplifting the lives of neurodivergent individuals. Ang ating pong panauhin ay currently she serves as the SNED Department Head at St. Therese Learning Center of Quezon City Incorporated. And also she is the consultant at Horizons of Hope Therapy Center. Her professional focus is on preparing older students with exceptionalities for internships and eventual employment, equipping them with life skills for independence. Inspired by the journey of her own twin daughters, both adults with intellectual disabilities, and who have been
successfully employed at South Star Drug for nearly a decade. Ladies and gentlemen, our guest for today, Ma'am Corazon Magallanes. Good afternoon, sir. Good afternoon, Teacher Cora. Good afternoon po Thank sa you. lahat. Mm. Okay. Okay. Thank you Sige. so much po. Okay. Sir Ranil, siguro po mamaya na po natin ipapakilala ang ating pong isa pa pong Salamat po. Baka Jen, pwede na rin natin mapakilala para tuloy-tuloy na tayo. Alright, sige po. Ang ating pong isa naman pong panauhin siya po ang Vice President for Local and International Linkages or Philippine Association for Intellectual Disabilities or tinatawag po nating PAPID. Ang ating pong pangalawang panauhin ay wala pong iba, ang ating na pong suki, Sir Alphonsus D. Alba. Habang po siya mamaya. Natin si Sir Opo. Al, yung ating suki dito sa inklinasyon. Okay, sige. Teacher Cora, kamusta na kayo, Teacher Cora? Okay naman po sa ngayon. Busy kasi po, yun nga, nakafocus ako sa mga older students actually, doon sa center namin kasi nakapagpagawa kami ng parang laboratory for training them to be, na magkaroon ng posibleng maging empleyado sila ng mga kumpanya ngayon na handang mag-accept ng mga persons with disabilities. I'm sure naman lahat tayo, especially si Teacher Cora, teacher at saka Mami Cora, saka dami-dami pa lang engagement Opo. ni Teacher Cora, By the way, before we proceed, Teacher Cora, kamusta na ang iyong kambal? Sa ngayon po ay masaya sila sa kanilang gawain bilang South Star Drug employee or store assistant. And so far naman po, nagtatribe naman po sila at very rin po sila, proud sa kanilang nararating na rin dahil nakakapag-ipon na rin sila para sa kanilang future. Buti pa sila, Jen, may naipon. Ewan ko kami kaya may ipon. Kaya nga, sana all may ipon na. Oo nga. Okay. Siguro Teacher Cora, baka si Jen, may katanungan sa iyo kasi si Jen, naghahanda din to, para na magiging empleyado, ang mga persons with disability, sa Oo. Pangasinan, Okay. So I don't know, Jen, pero ang focus ata ni Jen, ang those with physical, disability. So baka may mga katanungan ka muna, Ma'am Jen, kay Teacher Cora. Actually, ang PDAW po kasi, ako po kasi ay PDAW ng probinsya po ng Pangasinan. At isa po sa mandato ng opisina na ito ay matulungan ang ating mga person with disabilities. Hindi lang dito sa Pangasinan, kundi sa buong Pilipinas, kung na mabigyan po ng pangkabuhayan o trabaho ang ating pong mga person with disabilities. So actually, sa ibang bansa, meron na tayong mga nakilala na encounter na may mga intellectual disabilities sila at they were already hired, and nakaka-amaze nga po na mabalitaan din po sa inyo, Teacher Cora, that your daughters, po yung inyo pang mga anak ay may mga na-hire po sila. So siguro po as government agency, we would like to know po paano po yung mga strategy. But before that po siguro, since kayo din po ay mother at the same time teacher din, pwede po ba din yung paki-explain din po yung parang naging dynamics ng may mga intellectual disability and paano yung strategy or anong framework yung ginamit po ninyo to sa ganun ma-empower po sila at ma-prepare po sila on their eventual employment? First of all po, gusto ko lang explain ng very simply kung ano ba yung intellectual disability, of course. Yeah. Kasi Actually, maganda yun, Teacher Cora, yung Yes. basic, Ano ba yung basic, about intellectual Opo. disability? Yan Yes. ba talaga ang primary diagnosis, ng iyong anak para Opo. mas maintindihan, ng ating mga tagapakinig? Teacher Cora, Opo. please. Go ahead Okay. po. So, na-diagnose po kasi yung mga anak ko, 6 years old pa lang sila. So, ang initial diagnosis nila was global developmental delay.
So ito po ay Mm. binibigay sa mga batang hanggang 6 na taon. Pagdating po ng 7 years old and above, nagkakaroon na po ng pagbabago kundi nagiging intellectual disability na. So, ano ba yung intellectual disability? Kapag po ang bata ay natututo at nagde-develop ng mas mabagal kaysa sa ibang bata. At the same age ha, same age sila. So yung milestones nila hindi kapareho ng mga batang walang intellectual disability. So halimbawa, mas matagal silang matutong magsalita. Ito po yung very observable na ng mga kakulangan ng aking mga anak, hindi sila nagsasalita. At the age of 4, hindi pa rin sila nagsasalita. So, maglakad, magbihis, at Mm. sumunod sa mga aralin, nahihirapan sila. Kadalasan din po, ang kailangan nila ay dagdag na tulong para ma-express ang kanilang pangangailangan. Like, iga-guide mo sila, o what do you want? Yung mga gano'n. May mga cue ka. May mga ano kang ginagamit. Okay? Para mag-solve din sila ng math problem. Tuturuan mo rin sila ng pinakasimple at itatask analyze mo rin. At isisimplihan mo lang yung explanation. And mag-manage din ng daily routines nila. So doon ang mga nahihirapan sila. Kasama na rin dito syempre yung adaptive behavior. Ito very to sa mga anak ko. Ito yung mga daily life skills na kailangan para makisama at maging independent. Kunwari, conceptual skills. Basic learning tulad ng pagbasa, pagbibilang, paggamit ng wika. Sa pagbibilang medyo hirap sila, especially sa money, no? So medyo pag tinuruan, inutusan mo sila, minsan mali yung sukli, yung mga ganong bagay. So anong dapat gawin? Turuan mo gumamit ng calculator. Yun nga lang, every now and then, may dala sa abat silang calculator. Sa bagay, uso na ngayon ng cellphone na may Opo. calculator, di ba? May calculator na. Oo. So yun, yung mga ganong basic na aids, kumbaga, para matuto sila. And then social skills, pakikipagkaibigan, pag-share ng mga information about themselves or about sa family, pag-follow ng social rules, at pag-intindi ng emotions. Lahat ito, hirap sila. Lalo na yung mga anak ko. Minsan may times na parang gusto nilang bumili, parang binibili in a sense na regalo sila ng regalo para lang kaibiganin sila. Yung mga ganon. So they are afraid na hindi ako kakaibiganin nito pag wala akong bibigay. Ganon sila. Miss Jen, no? Teacher Cora, Mm. ang gandahan nito, Miss Jen, no? Kasi si Teacher Cora, no, nanay na siya at professional. Kaya Oo. siguro, no, yung ating mga tagapakinig, no, may mga naririnig sila, no, na mga adaptive, di ba? May mga naririnig sila na Mm-mm. social skill, no? Kasi Opo. ito ay bahagi, no, ng ginagawa, no, ni Nanay Teacher Cora sa kanyang mga anak at saka sa kanyang mga estudyante. Okay. So, Mami Cora, Mm. no, nung una ka, no, na pumunta, no, sa developmental pediatrician ka ba pumunta? Yes. Nakita ba ang difference ng kanilang chronological age at doon sa kanilang mental age at Yes. yung kanilang developmental milestone. So kung ang isang bata ay meron siyang intellectual, no, condition, may pagkakaiba ba, no, yung kanilang milestone sa mga bata, no, walang disability? Opo, napakalaki. Lalo na yung mga anak ko na hindi nagsasalita dahil 4 years old na sila. Actually, nung dinala ko sila kay Dr. Alexis Reyes, they were already 6 years old. Mga ka-inclination, no, simple lang naman, no, yung isang developmental pediatrician na dinalhan, no, ni Teacher Cora. Siya lang naman si Dr. Alexis Reyes, yung number 1 developmental pediatrician Siya yung sa mother. Pilipinas. Oo. Okay, sige. Pinaka-mother. Teacher Cora. Pinaka-mother of our DepEd. Anyway, during that time, 6 years old na sila. So yung mga functions nila or yung skills nila, mga pang 2 years old, mga pang 1.8, mga ganun. So talagang mababa. There's really a gap between the regular or yung standard na skill compared sa kanila.
So, yun yung nangyari sa kanila nun. So, may mga bagay na hindi pa sila, kapag naglalakad din sila, minsan yung balanse din nila, hindi pa masyadong stable. Kaya nga, no, mga ka-Ignasyon, kaya nga sabi kanina ni Mother Teacher Cora na Mm. global developmental delay, no, ang unang diagnosis sa kanila kasi marami, no, ang kanilang pagkukulang, no, pues sa physical at sa iba pang domain. So yan Yes. yung sinasabi, no, na global developmental delay. Pero after that, no, kasi ito kung minsan, no, Teacher Cora, ang hindi masyadong naintindihan ng ating mga tagapakinig, no? Kaya sabi kanina ni Teacher Cora, no, after no ilang years no makikita 'yan, either magkaroon siya talaga yung diagnosis niya ay intellectual disability or yung iba naman ay magiging autism spectrum disorder, no? So, ibig sabihin, Sir Ranil, Teacher after 6 Cora, years, natutunan ko rin 'yon kay Dr. Alexis. Teacher Cora, okay. Okay. Yeah. So, hindi naman ibig Jen, may sabihin po... sinasabi ka, Jen? Ay, sorry. Sige. and then sabi ko, ibig sabihin, after 6 years pala, so parang doon palang malalaman. Ano po? Oo. Actually, sa totoo Not lang, necessarily, Jen, medyo... 6 years. May iba naman Oo. early. Actually, medyo delay na nga yung pagpunta namin sa doktor. Medyo delay na yon. Okay, so hindi naman Oo. ibig sabihin na itong mga batang may intellectual disability ay hindi na sila matututo. Ang kailangan lang nila talaga maraming oras, pasensya, at tamang suporta. So sa tulong ng mga magulang, sa tulong ng mga guro at therapy, natututo din sila step by step. So katulad nung nangyari sa mga anak So, ko. ah, so, Mami Cora, parang Mami Cora naman. So, Mami Cora, paano mo hinabol, no? Ang gap sa mga developmental milestone, no? Kasi delay sila di ba? Ng Opo. yung kambal. Ano yung mga ginawa mo para mahabol, no? Yung gap doon sa kanilang developmental milestone. Actually sir, nung binigay na sa akin ni Doktora Reyes yung verdict, yung yung kanyang verdict. I call that verdict, So sabi niya gano'n, Okay. may GDD yung anak mo, ganyan, ganyan. So ang first question ko kay Doktora Reyes, hindi ko makakalimutan. Ano pong gagawin ko, doktora? Sabi niya gano'n. Tapos yung nakalagay do'n sa recommendation niya po ay sa speech therapy kasi nga non-verbal sila that time, and mag-enroll sa special education program. So yun po yung pero unfortunately during that time, that was in 1996, iisa lang ang no'n, speech therapy, si Teacher May, na nandyan sa Quezon City. So sobrang haba ng pila. So hindi kami naka-avail kasi nga po nakatira kami sa Cavite before, and then Quezon City pa si Teacher May. So hindi na naging hindi naging posible po during that time. Pero yung number 2 na recommendation na special education program, nilagay ko yung mga anak ko sa SPED program. Sinunod ko yon. At isa pang sinabi sa akin ni Doktora, hindi ko rin makakalimutan, ay turuan mo maging street smart yung mga anak mo. Yun. Ano magsabi ka, Mami Cora, ng street smart? Yung street smart, yung tipong pag may nagsabi sa'yo na mag-blow out ka, mag-treat ka, wag kang agad bibigay ng mga ganun. Gullible kasi sila po eh. Ibig sabihin, madali silang masway, madali silang mauto in terms ng natin na mas madali. Madali silang mauto. So yun, sabi niya, and then wag agad makikipag-usap sa mga strangers. Never talk to strangers, 'di ba? Yun yung mga ganon. Pag safety sa street, pagtingin sa pagtawid, yung mga ganong bagay po, yun yung street smart na sinasabi ni Doktora. At kung paano yung direction, magtanda ng mga landmarks. Isa din kasi no sa mga challenges, Jen, no. Madali kasi sabihin no na ganito ganyan, pero Teacher Cora, mahirap talaga kasi gumawa ng mga strategiya. 'Di ba? So ano yung mga concrete mo no na mga
ng mga strategies. Kanina narinig din natin, nagme-mention nga si Teacher Cora ng task analysis. Ewan ko kung naintindihan niyo ng iba, no? Kasi yan yung mga dapat natin ipaliwanag talaga Okay. sa ating mga tagapakinig. So, yung mga simple na strategy na ginawa mo para sa kambal mo, no? Para Okay. mas matuto sila, unti-unti magiging street smart Street smart, sila. okay. So ang una pong ginawa ko para makatulong or ma-enhance yung pagsasalita nila, ang ginawa ko po sa kanila bilang training is, pag nanonood sila po ng TV, and then magkikita kami sa dinner time, papakwento ko sa kanila kung ano yung napanood nila. So from the beginning till the end. So may sequence of events din dapat. So ganun po sila na-train magsalita. So, tapos pagka kinakausap namin sila parate. And then yung task analysis naman po, nung marunong na silang magsalita is, ang ginawa po namin, nagbibigay ako ng instructions. Kunwari, take a bath, number 1. Tapos number 2, susulat ko yan. Isinisimplihan ko lang yung instruction ko sa kanila. Isusulat yan, no? Oo. Jen ni Teacher Cora. Step Mm. 1, step Step 1, 2, step step 2. 3, O step yun. 4, step 5. At maraming Mm. steps yan. Yes, maraming Mga steps. explanation. Oo, hindi pwedeng Parang sasabihin mo lang, maligo ka na. O, wala ka ng instructions. Oo. Hindi pwede ganun. Oo. So yung instruction Tapos yung kasi, teacher, diba, nakasulat Yes. siya. Oo, kahit Oo. dito ngayon, malalaki na sila. Meron akong post sa bahay. Turn off the lights when not in use. Mga ganun. Mas gusto nila yon kasi sila yung nagsasabi sa akin, Mama, isulat mo na lang. Kasi nga, yung isa pa sa nila kasi, mga characteristic nila is yung retention of memory nila. So kailangan paulit-ulit ang pag-remind sa kanila. Yun. I see. Oo. So yun Okay. yung mga isa sa characteristic nila na mahina yung retention memory nila. So kailangan mo talagang Yes. paulit-ulit. So Teacher Cora, Mm. gumagamit ka rin ng word as visual at saka gumagamit ka rin talaga ng visual para Yes. makita nila at Yes. madali nila matandaan, ma-recall. Yes, Mm. oo. Kasi visual learners sila. So mas madaling Visual learner. mas madali silang matuto kung may visuals. Like for example din, natututo rin sila sa pamamagitan ng pagro-role modeling ko. For example, nagturo ako magluto ng sinigang na hipon. Okay? So, ako muna gagawa lahat. Preparation, hanggang sa actual na pagluluto, lahat. So, doon nakita nung isang kambal na siya yung may eagerness matutong magluto. So, natuto na siya. So, ngayon, siya na yung nagluluto. Wow. Oo, siya na yung Sige, nagluluto. actually Miss Jen, marami pa tayong pag-usapan mamaya, no? Mm. Ang mga binabahagi no ni Teacher Cora, mga ano na yan, mga strategies na yan. Pero bago tayo tumuloy, no, Mm. Miss Jen, nandito na pala si Teacher Al naman. Teacher Al, pati greet Hello, naman Teacher Al. ang Good ating afternoon mga po. tagapakinig sa inklinasyon. Pa-switch po ng video niyo kung po pwede, sir. Yeah. Ay, naku, nasa car pala si Teacher Al. Yes. I'm really sorry. Alam niyo po, naka-schedule to. Kaya lang, nandito tayo ngayon. Nandito ako sa parking lot ng CICC, yung Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Kasama natin yung Council for the Welfare of Children dahil tayo nga ay patuloy na gusto nating wakasan, tanggalin yung bang mga nangyayari sa social media ngayon na kung saan gumagamit pa rin tayo yung mga ating ibang mga kababayan, especially yung mga influencers or yung mga vloggers bilang biro or bilang mapanakit, bilang mapanakit na mga pananalita. So nandito tayo, dumulog tayo kay Attorney Aboy Paraiso at saka kasama niya yung si attorney coming from representative ni Attorney Jello ng CWC. So, paumanhin, It's okay, sir. kung na-late po sa Walang problema, Teacher Al. Ay, Naintindihan sir, talaga tayo. Opo. Sa sobrang busy mo. Pero bago tayo tumuloy, no?
bati naman yung ating tagapakinig mula sa FAFED. Ay, of course, Sir Ranil, alam niyo po, napaka saya ko nung ako ay muling naimbita ng inklunasyon, no? Thank you. Mula po sa PAFID, ako po ay bumabati sa mga tagapakinig na masugid na tagapakinig at tagapanood ng inklusyon. Alam mo, Sir Ranil, ang ganda ng pasok sa akin ngayon 2026 dahil nakakadalawang buwan pa lang tayo, 2 buwan na rin akong nag-appear dito sa inklusyon at alam mo Yes. yon, natutuwa ako. Palaging sinasabi ni Ina na sana daw wag akong magsasawa. Ba't ako magsasawa? Ang daming reach ng inklusyon. It's a good platform to reach out and tell parents, inspire parents, teachers, everyone na kung sino man yung humahandle or nagkahawak sa ating mga may kapansanan. No? So I'm thankful. I'm always thankful and kapag naiimbita po ako dito sa inyong programa. Teacher Al, kamusta naman yung celebration natin, no, ng Intellectual Disability Week, Teacher Al? Ay, actually, alam mo, Sir Ranil, nagkita kami ni Teacher Cora doon, no? Yun na nga, pagkinento kanina ni Teacher Cora, nakita daw kayo yes, sa yes. Quezon Memorial Circle. Share naman yung mga celebration activities ng celebration, at kung ano pa ibang pangyayari para sa ating celebration ng Intellectual Disability Week, Teacher Al. Alam mo, tuwang-tuwa kami, Sir Ranil, kasi for the first time, nagkaroon, apart from the usual activities, nandoon, tumulong sa atin, may bago yung organization na Best Buddies Philippines, no? Sa pangunguna ni Miss Michelle. Malaking tulong nandun pala Teacher Al, si Michelle Abentahado, no? Yes, they were there. Kasama niya si Jelly, no, yung anak niya. Andun din yung Miss Possibilities na kung saan nagkaroon ng fashion show. Alam mo, Sir Ranil, dito ako pinaka na-excite, na natuwa dahil nandun din yung kaibigan natin na nagbablog, na influencer, si Teacher Girl. Alam mo, nagkaroon ng fashion show yung Miss Possibilities. And then afterwards, nagkaroon ng pagkakataon itong ating mga bata na nagrampa din sila, no? And we have their pictures. Nagkaroon lang kami ng aberya sa printer pero ine-edit na. Alam mo yon, Sir Ranil, may mga ibang mga bata dito na never pa nilang nasubukan yon, no? Yung nagrampa sa stage. And yun yung gusto namin, yun yung binigay namin na pagkakataon dito sa mga bata na umakyat sila doon, inintroduce yung pangalan nila, naglakad sila sa entablado. Kasi it's gumagawa or binubuo natin yung core memory ba na happy, na para bang tanggap sila, no? Kasi alam mo yan, I'm sure Sir Neil, na-experience mo yun, nakakakita tayo ng mga bata na iniitsepwera or hindi man lang binibigyan ng importansya o respeto, no? And this, I believe, is a good, these are moments to remember for them. Of course, ang PIDAO, Quezon City, nagpadala rin sila ng, although ang problem kasi Sir Ranil, umulan, nandun din si Jollibee sa coordination with the Quezon City government. Inulan lang kami kaya hindi na kami nakapag-closing program. Pero overall, it was great celebrating it at Quezon City Circle, and I hope next year it would be better. So maraming salamat pala, no, kay Mayor Joy, no, at saka kay Ma'am Debbie, ng head Yes, ng sir. ating Persons with Disability Affairs Office ng Quezon City. Quezon Ma'am City. Jen, no, may katanungan ka. Nandito din pala si Ka-Art. Ma'am Jen, may katanungan ka pa kay Teacher Al? Hello, Sir Art. Yeah, Teacher Al, you are from Papis po pala, po. Ako din po kasi IP daw po ng probinsya po ng Pangasinan. At very excited din kami na malaman din kung ano po ba yung mga services po ninyo sa Papis po. Can you tell us, sir, kung ano po yung vision, mission ng organization ninyo? And I believe kayo po yung Vice President for Local and International Linkages ng PAPID. So ano po yung parang pinaka role po ninyo, sir, as the VP of the organization po? Salamat po.
Yes, Ma'am Jen. PAFID has been uh, was established 1973, ano? At iba pa yung tawag noon sa ano, although hindi na natin ma-mention kasi nga pinalitan na ng intellectual disabilities. And we have always been advocating and raising awareness about the syempre yung mga karapatan ng bata, yung rights nila, at saka yung mga halimbawa ay ah, pangangailangan na dapat ay meron sila. Ngayon, we are more proactive, katulad nito ngayon na nagsampa tayo ng kaso dun sa mga tao na sa tingin natin ay gumagawa or patuloy pa rin, no, na ginagamit ang mga masasakit na mga pananalita. Hindi lang din naman yon, I don't know if I'm the best person to say it, but malapit sa kung nasaan ka, Ma'am Jen, meron tayong mga gagawing activity diyan somewhere diyan sa ano, no, I don't know if you know Dr. Mark, no, PIDAW na dati sa NCDA. San Fernando, La Union. We're currently finalizing things with him, and I hope after this I could get your number. Ganito kasi ako, alam ni Sir Ranil yan, Ma'am Jen, na kapag Sige, nakakita ako sir. ng Collaborate opportunity po ng tayo. connection, I relay. Actually, hindi ako yung main or yung focal person. I just introduce Doc Mark to someone. Tapos katulad nito ngayon, I would want to introduce you, Ma'am Jen, to someone who I believe can help yung cause ng PIDAW doon. Alam ko naman Opo. kung paano, kung minsan limitado ang government kaya katulad ni Sir Ranil, we're trying to network everyone, each other, para magkatulungan, para mawakasan na natin tong hindi magandang image na yung para bang mapanakit yung lipunan natin sa mga may kapansanan. Ano po, Sir Ranil? Opo. It's really not good. Kaya I'm grateful sa mga organizations at saka sa mga programa katulad nito para nagkakaroon ng kalinawan, kaalaman ang ating mga sambayanan, yung lipunan natin in general. Thank you so much, sir. Ako, tama-tama yan, kasi ang ating pong PIDAW Convention this coming June will be held in Davao. Baka pwede na ka namin ma-invite doon, sir. Ito ang kagandahan dito sa Inclunasyon, no? Yung network natin lumalawak. At ito yung way para maibahagi natin sa Pero audience. pagkatapos ng Davao City, Miss Jen, sana sa Pangasinan naman ang susunod Opo. na National PIDAW Convention, di ba? Hopefully Yeah. po, hopefully. Yeah. We're hoping on that and we're looking Yeah. forward on that. Actually, nandito din si Sir Art, at saka actually magkasama sila nito ni Teacher Al, no? Sila Yes. yung sa committee, di ba, ng 11-650, di ba? Gusto kong tanongin talaga to si Al, umiikot ko sa buong Pilipinas eh. Okay. Sir Al, no? Pero focus tayo for those persons with intellectual disability, no? Ikot mo, Sir Al, no, sa ibang dako ng Pilipinas, no? Kamusta naman, no, ang estado, no, ng social inclusion of persons with intellectual disability, Sir Al? Alam mo, yun na nga, no, Sir Anil, galing lang ako sa Laguna kaninang umaga. Actually, kagabi galing ako ng Cebu. I arrived early this morning kasi nag-delay yung flight. And yun na nga eh. Akala ko na doon ka pa sa Cebu eh. Sige, nakita ko yung picture mo. Sa Cebu ka pa. Nandito ka na pala sa Manila. Sige, continue. Kasi meron nga tayong, alam mo, I would say, Sir Ranil, unti-unti nagiging nagkakaroon ng magandang ugnayan. I just want to share itong kaninang umaga. Tuwang-tuwa ako kasi yung pag-uusap ay hindi lamang limitado dun sa mga guro, sa mga school heads. Alam niyo po ba kung sino yung mga nandoon? Mga kapitan ng bawat barangay sa Biñan, Laguna. At ang ganda ng naging talakayan, although I had to leave early, natapos ko naman yung aking pero gusto ko pa sana mag-stay kasi it was the first time na may pagkakataon na merong LGU, and then nandito yung
yung public school, no? Pero kung titingnan mo, Sir Ranil, dahil siguro sa mga pinaggagawa natin, no, itong raising of awareness, yung mga dating kapitan na sa alam ko ay walang pakialam sa ganito, para bang namumulat sila na ay teka muna, I am liable pala, no? Under pala ng RA 11650, meron akong pananagutan bilang kapitan, no? In fact, even the mayors, even the local government units. So ang ganda ng tanong mo, Sir Ranil. I really hope I can give you a definite answer, pero ang siguro masasabi ko, alam ni Sir Art ito, unti-unti may ginagawa tayo. Sabi ko nga, may nangyayari na. Lalo na dito sa Quezon City, ano, I was so happy last week kasi I think last week, yeah. Meron tayong nakita na DepEd memo na nagsasabi na nag-e-explain itong pinaglalaban natin na mga bata na kailangan ay nai-enroll sila, na dapat hindi sila tinatanggihan, hindi dapat tinitingnan kung may assessment o wala, kailangan tanggapin and then later on bigyan sila ng IEP. So ang ganda, I'm positive. I'm really very positive, Sir Ranil. Ayoko munang tingnan yung negative na side. Excited ako kasi we want to keep the ball rolling. Ayaw natin na maging negative sa kabilang banda, pero magiging ano pa rin tayo, ano tawag mo doon, vigilant, no? So I really hope that especially yung pagdating sa social inclusion na set noon, hindi na sana ganun, lalo na doon sa mga matatanda na may intellectual disability. Kasi sila, Sir Ranil, sila sana yung merong trabaho kasi hindi ko naman sinasabi, we pray that their parents would live longer, pero paano pag wala na sila? Sinong baka naman mapagsamantalahan sila kung sakaling wala na yung mga kapamilya na nagbabantay sa kanila, 'di ba, Sir Ranil? So yun yung gusto nga natin, na magkaroon ng access, magkaroon ng acceptance, pero alam mo, pinaka number one sa lahat when you talk about social inclusion, it's respect. Sir Ranil, I think yan din yung parang naging punto namin ng usapan noong ako ay naimbitahan noong January, no? Respeto, respeto, respeto. Ito ang ilagay mo and then you will understand that access and accessibility is also part of the equation. So maraming salamat, Sir. Ang ganda ng pinagpaliwanag mo, no, Teacher Al, no? Kaya nandito, no, si Mami and Teacher Cora. Yes, yes. Mami and Teacher Cora, kamusta sa palagay mo? No, kasi 30 plus years na ang kanyang anak, no? O Mami, Teacher Cora, ano sa palagay mo, no, ang inclusion, ng social inclusion, no, especially, no, sa mga taong ma-intellectual disability, no, Teacher Cora? Sa case po ng mga anak ko, ang binabantayan ko sa kanila ay yung paggamit nila ng social media rin, 'di ba? Tsaka yung pakikipagkaibigan nila. Kasi nga since madali nga po silang mauto, so naabuso talaga sila. It's either yun nga, emotionally, and then yung kanilang financially. Kasi minsan nauubos ang budget nila. Dahil nga sa Tama. paglilibre, yung ganyan, ng mga kaibigan, or minsan nagpapa-load, yung mga gano'n. Do'n ko po sila ngayon nababantayan. Pero saan na lang din, itong social media rin natin is hindi ko alam kung paano malalagyan ng safety ang mga batang or mga kahit adults na magkaroon ng safety measures din na para maprotektahan din sila. Kasi sa bata, I think meron eh. Pero how about kung adults na sila, like 18 years old and above na sila? So hindi ko lang alam. So sa akin, ang ginagawa ko na lang po, binabantayan ko na lang physically, or lagi ako nakatutok sa mga nila. Kaya lang syempre hindi ko sila mababantayan 24 hours a day. 'Di ba? So may mga Actually, gawain din ako. kay Teacher Cora, si Ma'am Jen, no? Si Ma'am Jen, techie to, si Ma'am Jen. So baka makapagbigay siya ng guidance sa'yo. Kasi, di ba sa ngayon, no,
isang malaking usapin din kasi online Yes. sexual abuse, no? Yes, For opo. children, no? And persons with intellectual disability, no? Mm. Paano basic, no? Hindi ka naman expert doon sa paggamit Social ng media. social media, your own way, no? Papaano mo, no? Binabantayan sila. And then kasi after this baka makapagbigay din, no, si Ma'am Jen, no? Kung papaano, no, yung paggamit ng social media. Pero pupunta muna tayo sa iyo, no? Mm. Teacher Cora, papaano? Anong ginagawa mo sa dalawa mong anak? Actually ang ginagawa ko na lang po, binabantayan ko na lang yung mga pag-post nila, and then yung mga social media friends nila mino-monitor ko din. And 'pag may Mm. nakita ako dun sa wall nila na medyo off, sinasabihan ko na agad sila, "Okay, i-off mo na 'yan or i-delete mo na 'yan or block mo na 'yan." Kasi nagbibigay na siya ng mga comments na hindi hindi bagay, hindi dapat. Inappropriate. So ganun lang po yung ano, and then parati ko silang pinapaliwanagan na hindi porke nasa social media ka, sa Pilipinas lang makikita 'yan. Sa buong mundo 'yan, sabi kong gano'n. Parati ko 'yang sinasabi sa kanila na isang ano lang, post mo lang, buong mundo na 'yan. And sabi ko rin, hindi lahat ng bagay dapat pino-post. 'Yun ang parati kong sinasabi. It's not always na lahat ng bagay tungkol sa buhay mo nakalagay sa social media, hindi. Magkaroon ka ng privacy. Kasi yan yung thesis ko, 'di ba po? Yung ano, it's Okay. about personal safety. So dapat may kumbaga yung sa akin kasi physical distance, siguro ito social distance or online distance. Kasi nga dapat meron ka ring privacy na hindi dapat pinapakita sa social media. Sabi ko hindi lahat ng Ah, events papakita mo, may mga gano'n. Miss Jen, no? Si Miss Jen kasi medyo technology savvy 'yon eh. No? Sa Hmm. mga application na gusto ka i-share, no, kay Teacher Cora or sa Yeah, ating siguro, mga tagapakinig, teacher, ano po, Ma'am Jen. yeah, thank you, Sir Ranil. Teacher Cora, kasi Hmm. meron tayong tinatawag na medyo ano to, medyo techy na gagawin. But then we can consult an expert to parang modify yung settings po ng inyong po internet connection. Yes. Gagalawin lang po sa my router para yung mga sites po na possible na mapuntahan po ng ating mga users, like ang ating mga anak, doon pa lang mismo sa router binablock na po niya. So ibig sabihin, Okay. kahit i-type po niya yung Site. for example, yung website, hindi na po niya yun mapupuntahan. So, hindi na rin yun magpapakita. So, parang realization ko din dito sa nila, no? Yung sa data privacy, siguro maganda na merong parang sessions para sa mga parents ng may intellectual disability at mismo yung mga children with intellectual disability or person with intellectual disability, magkaroon sila ng parang orientation on this para at least sila mismo yung nakaka-receive ng information, paano ipiprevent in a way na yung Maintindihan nila. maa-adapt nila, yung mali-learn nila, o maintindihan nila. So, Yes. nilista ko dito sa Ranib kasi magandang opportunity ito na parang Yun, cocktail. tama ka, Miss Jen eh. Pero kasi 'di ba, kung balikan natin, may mga sinasabi kasi kanina, no, si Teacher Cora, ng mga strategy kung paano yan ituturo, no, sa mga individuals Opo. with intellectual disability. Pero gusto ko puntahan, no, si Teacher Al, no, kasi marami talagang puntahan nito si Teacher Al ng mga ng mga schools, no, all over the Philippines, 'di ba? Teacher Al, no, sa iyong karanasan, sa iyong napuntahan, no, papaano ini-include, no, ang mga students with intellectual disability doon sa mga general education classes sa mga napuntahan mo, Teacher Al? Ang usually kasi Sir Ranil, no, dito talagang segregated, no. Makikita natin na nakahiwalay talaga ang mga may ID dahil nga sa kanilang disability, nahihirapan sila when it comes to their cognitive and adaptive skills. Ang nais sana natin, tulad ng ating
ine-explain sa mga guro is that kung halimbawang individualized, no, pwede naman na halimbawang nagkaklase ang bata ng math, ngunit ang isang batang may intellectual disability ay itinuturo din ngunit functional math, no? Halimbawa, alam naman na natin na mahihirapan siya sa pagdating sa pag-multiply or mag-divide. Turuan na lang natin kung paano niya malaman ang itsura ng pera, ang halaga ng pera, or kung paano gumamit ng calculator para hindi siya mahirapan or hindi siya maloko kapag halimbawang siya ay bibili. More often kasi, ang iniisip natin na kailangan makakope yung bata. Hindi po. Ayon sa batas, ang kailangan natin na ibigay sa kanila ay ma-reach yung maximum potential, no? And so, may mga bata na maaaring ang maximum potential na lamang ay yung tipong matuto sila na magtimpla or halimbawa ay magluto, at yun ang magiging ikabubuhay nila later on, then we will focus on that. Hindi na natin ipipilit, especially for those with intellectual disabilities, ang periodic table of elements, na dapat ang magbigay ng parirala, ano ang kinaiba ng parirala at ang pangungusap, alam mo yon. So, if we look at the child and what the child needs, then the teacher may create or set ng goal together with the parents para yun yung magiging objective nila or gagawin nila, pagtutuunan nila ng pansin sa buong taon na sana ay ma-achieve nila. So hindi na yung kasi pinipilit nila ngayon, ewan ko, narinig mo siguro sir yung ARAL program. ARAL program is actually for the out of school youth and yung mga nagbabalik, no, yung mga na huminto or ganyan, pero hindi siya designed for those with intellectual disabilities and learning disabilities, ibang-iba. Sir Ranil, maisingit ko lang, alam mo ngayon ko lang na natutunan ito, alam mo po ba na ang CICC or yung Cybercrime Information, pwede po pala kayo dito magreklamo 24/7. Hindi lamang online, pwede kayong pumunta dito mismo sa opisina. So yung concern natin kanina, no, yung kay Ma'am Cora, na of course may mga app, of course may mga kung halimbawa po na may bata na sa tingin natin ay naloloko or meron parang nanloloko sa kanya, pwede po kayong pumunta dito. Ang pinaka-importante po kasi diyan is yung tinatawag nila na authentication or yung data, yung pagtingin ng datos at ma-check nila, malalaman nila kung sino yung tao na yon, so sino may-ari ng account na yon, para po maprotektahan ng ating mga bata, no? So kanina ko lang nalaman yon na meron pala silang ganun. Akala ko all the while na parang yung usual na 8 to 5, pero yun pala kasi nga kailangan nila na make sure na yung data na online, in-upload online, kung ano man yan, makuha nila kaagad bago pa mabura. If kung mayroong ipa-file na kaso. Thank you, Teacher Al. No? At least nasabi mo yan, no, sa ating mga viewers. Well, gusto ko itong tanong sa iyo, no, sa inyong dalawa ni Teacher Cora, no. Sino kaya or at alam ng ating mga teachers, no, ang tinatawag natin, Teacher Al, Teacher Cora, na differentiated instruction? Sa case ko po, parati ko yung itinuturo doon sa mga teachers namin ng NED na differentiated instructions kasi iba-iba naman ang level ng mga bata. So, binibigyan ko sila, binibigyan ko po sila ng papaano gagawin, lalo na yung mga bagong graduate na teachers. Kasi nag-aral sila ng theories and this is the time na i-apply na nila yung theories. So binibigyan ko po sila ng example. Ang ginagawa ko, bago dapat nila at the beginning of the school year, magbibigay sila ng informal assessment sa mga batang i-handle nila. So ang gagawin mo, i-group mo sila according to their level. And then bibigyan mo sila ng differentiated instruction. Siyempre may fast learner, may moderate, and may slow learner sa group. So si fast learner, mas marami kang activities.
Teacher Cora, no? Mm. Kasi baka possible yan, possible yan. Siyempre sa mga private school, tulad ng school na kung saan consultant ka. Oo. Let's be realistic, no? Sa mga narinig natin, kasi yan parati, no? Kasama dito sa mga feedback ni Teacher Al, no? Mm. Pero Sa sir, public nasa school ano po kaya sa public school kaya kayanin yan kasi marami sang estudyante, may knowledge and skill ba, no? Ang mga teachers doon regarding differentiated instruction, no? mm, Baka kunti lang talaga nakaalam yan kasi parang mm. ang isa sa mga natuturo yan dati sa USC, Professor Andorio eh. So kaya Oo. tinatanong ko kasi nga ikot sa buong Pilipinas, ikaw may karanasan ka rin on this. Mm. Mm. Kung sa public school, no? Kayanin ba? Kahit naman yan, sir. Kasi yung informal, ano naman yung pagbigay mo ng assessment, informal lang yon. Kumbaga, yung kahit yung teacher mismo yung gumawa nun, para lang malaman niya kung ano ba yung level nitong batang to. So, kaya naman nila yon, sir. Kaya yon. So, kailangan lang yung puso lang nila doon, tsaka yung Yes. Um, dedication nila. sige. So, para may sasabihin si Teacher Ann, kailangan talaga yung puso mo, di ba? Yung Yes. gusto gawin, di ba? Saka yung pinupush natin, sana, no? Mm-mm. Simple na IEP, sana meron, di ba? Kasi i-base mo doon sa informal assessment mo at sa IEP, yung differentiated instruction mo. Teacher Mm. Al, may input ka dito? Actually, sa tingin ko Exciting. tama yung sinabi ni Ma'am Cora, kaya naman. In fact, sa tingin ko, ginagawa naman na ng ibang mga teachers, hindi lang nila alam na ang ginagawa nila ay differentiated instruction. Mm. No, yung katulad halimbawa ng pagbibigay ng preferential seating na yung halimbawa yung mahina ang pandinig ay inilalagay mo sa harapan, or halimbawa yung alam mo yon, the teacher is the captain of the ship. Ako, alam mo Sir Ranil, palagi ko sinasabi, I can tell the teachers strategies, pero I cannot tell them what to do, mainly because they are the ones who know better when it comes to their children, to their students. Tulad ng sinabi ni Ma'am kanina na yung mga informal assessments, sometimes kasi ang iniisip nila pag sinabing assessment, yung talagang merong standardized test or Standardized upo. tools, Hindi naman, Yes. sometimes when you observe the child, paborito niya tong classmate na to. Pagka na ito, medyo natitrigger siya sa ingay ng electric fan, no? So, the teachers are already doing it. However, hindi lang siguro nila na-identify na yung ginagawa nila is a classroom strategy or a differentiated instruction or something formal. Modification. Nor modifying Yeah. something. So, Ano talaga sa puso yan at sa passion, di ba? Na Mm. isang guro kasi siya ang mas nakakilala, di ba? Yes, Ng yes. kanyang mga estudyante eh. So, Ma'am Jen, parang haba-haba pa na dapat natin pag-usapan. Very, very, very interesting. Diba? Tungkol sa intellectual Kaya disability, nga po eh. classroom strategy na tayo, di ba? May inclusive education na tayo. Anyway, sige, malapit na daw tayo matapos, sabi ni Direk Ina. Kaya Okay, nga po. sige. Siguro po may tanong lang ako Sir Ranil, kasi very interesting din yung organization din pa ng both na both na guest po natin. So ano po ba yung nag-inspire sa inyo po to found like kay kay Ma'am Cora, kung paano niyo po sinimulan, ano po yung naging inspiration ninyo? Why did you founded your organization? At kay Sir naman din po, ano yung parang nagbudyok sa inyo para maging part po ng inyo pong organization? Very passionate po kasi kayo eh. So, yun po. And siguro po, yung message niyo na rin po sa ating pong mga audience po para po, to advocate for the people with intellectual disabilities. Okay. So, in short, na-inspired akong itayo itong Hope Therapy and Learning Center because this is my way of thanking or giving back to the community because my children are now financially, naman sila, stable. So, this is
Okay pa sila nga dyan, naipon na sabi. Kaya Ito yung way ko po para makatulong sa mga magulang na nangangailangan ng gabay kasi during that time walang naggabay sa akin. So ako lang nangapa-ngapa lang ako, tanong-tanong, tanong dito, sali sa ganyan, sali sa ganon, ganon yung ginawa ko. So this is my way of giving back sa community, especially sa mga magulang na may newly diagnosed kids. Okay? At ang mensahe ko naman ay actually ang mensahe ko ay para sa mga magulang na walang anak na may disability. Because kumbaga parang inclusion is progress and progress is for everyone. So kapag nagkakaisa ang pamilya, ang mga guro, ang komunidad at ang pamahalaan, walang imposible sa pag-angat ng bawat bata. Totoo po May yan. kapansanan Opo. man o wala. At sa mga magulang na mga walang kapansanan na bata, maging role model sila. Na maging role model sila na mapakita na bigyan natin ng pagkakataon itong mga batang may kapansanan na makapamuhay ng maayos sa ating komunidad. So kung magiging good role model ka, I'm sure yung mga anak nyo magiging maganda rin ang pakikitungo sa mga bata. Kasi nakikita ko yung mga batang may special needs na outcast sila, no? Wala silang friends, ganyan. So give them the chance, okay, to thrive in our community. Okay? Yeah. Thank Thank you. you so much, Ma'am Sir Cora. Al, it's your turn. Yes, Sir Ranil. Sumama kami sa Philippine Association for Intellectual Disabilities dahil sa tingin namin ay makatutulong kami na magbigay ng boses para sa kanila. Kung mapapansin ninyo, ang pangalan ng association is Philippine Association for Intellectual Disabilities, para sa mga may intellectual disabilities, dahil nga na sila ay medyo mahina ang kapasidad when it comes to IQ, yung cognitive level, yung adaptive skills. They really do not know what's happening around them, no? Kung minsan akala nila binibiro pa rin sila, yung pala minamaltrato na sila or masama na yung nangyayari. Kaya yun ang nag-udyok sa amin na ipagpatuloy ito at sana nga, no, hindi naman natin hinahangad na overnight magkaroon kagad ng pagbabago, na we are all very inclusive and that we're practicing inclusion in a very ideal way. Hindi naman. Ang nais lamang natin ay mabigyan ng pagkakataon ang bawat isa na magkaroon ng kung ano yung nagagawa natin bilang mga walang kapansanan, ano. Kung tayo ay nakakapunta sa sinehan ng walang problema, tayo ay nakakakain sa isang restaurant, sana yung iba din kahit pa na sila ay Tama. hindi nakakapaglakad or may access or hindi man nila nakikita yung kinakain nila, at least meron pa rin silang access. And at much the same way, especially when it comes to education, no? Kahit pa merong intellectual disability, may learning disability, may autism, may ADHD, or kahit na ano pa, dapat meron silang pagkakataon na matuto kasama ang kanilang mga kakaedaran. Dahil alam nyo, Ma'am Jem, Sir Ranil, marami po akong natutunan sa aking mga classmates na hindi ko natutunan sa aking guro. Kaya I'm always all for it na dapat isama natin ang bata sa kanyang kaedaran upang sa ganon may matutunan siya na sa tingin natin ay makabubuti sa kanya later on in life. Yeah. Sir Al, maraming salamat sa gustong ipag-ugnayan, no, sa feed, no. Ano sila, no, makipag-ugnay, saan sila tatawag, may FB page ba, meron bang telephone number, no? Isa sa mga gustong makipag-ugnay, Teacher Cora, Sir Al. Yes sir, maraming salamat. Marami na po, no, since last year, marami pong gusto maging member. Kami po ay humihingi ng paumanhin sa ngayon dahil anong tawag nito, kakaunti lamang po, no, ang kumbaga tumatayo na staff. Pero inaayos po namin ang lahat para seamless, para once na maging okay na po yung ating from membership to registration to the activities that we will be doing, mas magiging okay. Sa ngayon po, pwede po silang magpadala ng mensahe sa akin, kay Teacher Kim, or sa Facebook page ng PAFID.
nasa ganon, kahit papaano magkaroon tayo ng database, and then later on, kapag halimbawang meron na tayong mga additional members na makatutulong sa atin when it comes to social media, answering messages, or yung mga pag-create ng mga activities, magpatuloy-tuloy po ito, Sir Ranil. Okay, maraming salamat. So sa gustong makipag-ugnayan, sa papi, pumunta lang sa kanilang FB, no, page nila. Okay, sige. Sir, may JM, dadagdag lang ako. Isa lang, Go, isa lang. go, One go, more. go. Actually, sir, Go. para sa nalalaman nyo, sila Kambal po ay sila ang magandang halimbawa ng epekto ng inclusive education setup because from the beginning na nilipat sila sa regular class nung grade 1 sila until makatapos po sila ng 2-year vocational course nasa regular class sila. So yung social skills nila ay tama lamang na angkop sa mga kaedaran nila. So sila po yung napakagandang example. Yung maganda no, Teacher Kuran, mag-share next time, no? Pag magkaroon tayo ng ng isa pang episode, no, on inclusive education, no? Imbitahin Opo. natin, no, si Teacher Si Teacher Cora. Cora, no, at Mm. ang kanyang Yung kambal. dalawang Kambal, kambal. So, kasi importante yung yung mga inclusive approaches, education. no? Yun ang pinaka-importante sa Ranil, yung Yes, strategies and yeah, tama, approaches. tama, Jen. Yun. Sige, Okay. JM, yung ating public service announcement. Hone your skills, gain experience, contribute to a meaningful cause. Incarnation is accepting interns and OJTs for our Facebook Live program dedicated to promoting the rights of persons with disability. Apply now and let's make a positive impact together. Send your application to incarnation@gmail.com. It's incarnation@gmail.com. INKLUNASYON@gmail.com and address it to Incarnation Core Group through our technical assistant, Joanna Marie David. May mga disability-related topics or issues pa ba kayo na gustong pag-usapan? Ano pang hinihintay ninyo? Makipag-ugnayan na sa Incarnation. Dahil sa Incarnation, laging may inklusyon. Ipadala ang inyong reaksyon, komento, rekomendasyon, or suggestion sa aming email address incarnation@gmail.com incarnation@gmail.com INKLUNASYON@gmail.com and address it to our Incarnation Core Group through our Technical Director, Ina Figueroa. We would like to thank our sponsors and partners, CBM Global Disability Inclusion, Philippine Coalition United Nations Conventions on the Rights of Persons with Disabilities or PCUNCRPD, INET Philippines, Norfield Foundation, CISO, Philippine Partnership on Children with Disabilities or PPCWD, Liliane Funds, Deafblind Support Philippines or DBSP, Philippine Chamber of Massage Industries for the Visually Impaired or PCMIVI, Provincial Government of Batangas, PIDAO Pangasinan, Regional Associations of Women with Disability or RAWWD Region 1, Mabini Movement, and of course, the ASEAN Enabling Master Plan 2025 Coalition. Thank you. Maraming salamat no sa ating technical support no. Bago tayo magpaalam no, gusto ko lang inform ang ating mga tagapakinig no, Miss Jen no, sa susunod no na Sabado no, February 28 2026 no, magkaroon ng face-to-face no na seminar no on understanding in managing autism no doon sa Iloilo City no. Si Teacher Mai Sorongon ang resource person nito. Libre po no itong seminar pero ito ay
face-to-face. So nagpapasalamat tayo sa suporta nito ng inklinasyon, yung gumawa nating poster, si JM, at siyempre yung mga sponsors natin doon, no, si Barangay Captain James Conlo, no, at iba ko pang mga estudyante na nagbibigay no, ng kanilang suporta, no, para magkaroon, no, ng seminar, no, at ito po ulitin natin ay face-to-face. Libro po ito, walang bayad po ito. At parang ganito din, no, ang sabi kanina ni Teacher Cora, ito ay aming giving back din, no, ni Teacher Mai, no, sa aming barangay mismo sa Iloilo City, kasi magpapaalam muna ako sa inklinasyon, nandoon muna kami, no, sa Iloilo City sa darating na linggo. Okay, maraming salamat ulit, no, kay Nanay, Teacher Cora, at kay Teacher Al, no, sa iyong pagbigay ng panahon, no, sa hapong ito. Kami po dito sa inklinasyon ay patuloy, no, na magpupunyagi na ang tunay na inklusyon ay mangyari sa ating lipunan. Lalo na sa linggong ito ating itinagdiriwang ang National, no, Week for Persons with Intellectual Disability. Sana, no, yung ating mga pagpupunyagi, no, ay magbubunga para sila ay totoong makasama sa ating lipunan. Sa lahat, no, ng mga aktibidades sa paaralan, no, sa mga paglalaro, no, lalo na sa pagtatrabaho. Sana ang mga taong may intellectual disability ay totoong makasama. Kasi dito sa inklinasyon, tayo ay naniniwala, lahat tayo ay naniniwala na ang inklusyon dapat nauna